For leading us a prayer. Thank you, Pastor Francis. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Hallelujah. Good evening po. Praise God. Mas atin dyan niya pong English yan eh. Anyway, sino po ang blessed dito magsabing praise the Lord? Praise the Lord. Alam niyo po, lagi ho tayong blessed. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, ano man ang problema mo kapatid, blessed ka pa rin. Because of Jesus. Amen? Sabihin niyo po sa katabi niyo, God bless you. Amen. And also with you. Praise God. Nasa huling pag-aaral po tayo ng why we need to stand firm in the faith. Bakit po natin kailangan tumindig ng matibay sa ating pananampalataya? Natalakay po natin, we need to stand firm in the faith. Number one is because to fight against the enemy. We have an enemy. Amen. Si Satanas po, si Lucifer, ang ating pong kaaway. 24/7 Revelations 12:10 na inaakusahan po tayo kung ano nung pinapapasok sa isip po natin. No, hindi tayo tinitigilan niya, naghanap ng pagkakataon na tayo po ay masila. Kaya maging aware po kayo na may mga demonyo nagbabantay sa buhay nyo kahit natutulog po kayo. So kaya nga po tumindig sa pananampalataya. And then number two, why we need to stand firm in the faith, yung second Saturday po natin, is to refute false teachings. Napakarami pong false teachings. Be sure, sabi po ng Panginoon in the last days, there will be many false teachers, false prophets. Be sure that you are not deceived. Ang sabi po ng Panginoon, kaya nga ho, we need to stand firm sa ating faith. Saan po? Sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Saan po nanggagaling yan sa Bible? Sabi po ni Paul, huwag tayong aalis sa kung anong nakasulat. No, huwag po tayong aasa sa katalinuhan ng tao, kundi ho sa katalinuhan lang ng Diyos. Dahil tayong mga tao, sa totoo lang, mga mangmang po tayo. Hindi natin kayang i-extend ang ating buhay kapag may karamdaman na. O nga ho, nakakapag-isip tayo, pero hindi pa ho tayo ganyang katalino, kaya hindi katulad ng Diyos. Kaya nga magtiwala po tayo sa Lord. And then yung pangatlong Saturday po, mag-review lang po tayo ng konti. Kailangan po natin tumindig sa pananampalataya to make an impact on others. Kasi kung hindi nila nakikita yung integrity, what is integrity? Your faith. Kapag meron kang faith, dapat meron kang integrity. Amen. That is all about. Kung nananampalataya ka, born again ka, naka ni Kristo, you have faith, kailangan meron kang integrity para maka-influensya ka so that your light will shine sa ibang tao. Hindi siya pupundat-pundat. Amen. Para meron kang impact sa ibang tao na maging good influence ka, maka-inspire ka, maka-encourage ka na tunay nga ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Kahit anong kalagayan po natin, makita nila si Kristo ay buhay sa atin. And then just last week po, bakit po natin why we need to stand firm in the faith to finish the race victoriously. This is very important message na po natin. 3 churches ang ating pong na-discuss from the book of Revelation. Ang Ephesus na talaga pong marubdob na gumagawa sa Lord, nagsisimba, nagsisiyu, nagbi-ministry. Kapag may mga false teaching, tinataboy po nila yan. At kung merong mga may sufferings, nagpapatuloy for the sake of the name of Jesus. However, sabi po ni Lord, I have one thing that is against you. You have abandoned your first love. So heart check, kamusta po ang puso po natin? Sino po ang first love nyo? Jesus po dapat. Ibig sabihin po niyan siyang nauuna. Malalaman mo lang kung sinong first love mo, kung sino yung priority mo. Amen? So, kung sinong priority mo, kung Netflix ba, cellphone, or si Jesus, barkada ba, or chismisan. But tingnan nyo po ito. Ang Ephesus po, para lang po i-remind ko sa inyo, napakaganda po ng mga ginagawa po nila. Yung po kanilang pagsisimba, pag-fellowship, pag-ministry, at hindi po nila inahayaan na mahaluan po ng masamang doktrina ang kanilang katuruan. At kapag meron po silang kahirapan, suffering, nagtitiis sila alang-alang sa pangalan ng Panginoon. And yet, meron pong hindi gusto ang Panginoon. Wala na yung first love. Napipilitan na lang magsimba. Bakit? Nandito ho kayo.
Bakit kayo nandito? Napilitan magsimba o dahil kailangan? No? O dahil mahal natin ang Panginoon? Dapat po dahil, this is not about feelings. Although sumusunod po yan. Kapag meron kang right mindset, susunod na po yung feelings. Hindi po dapat feelings ang mauna. Because yung feelings, it's deceiving. The heart is deceitful. The emotion is deceitful above all. Amen. Saan po ba yun? Sa Jeremiah 17:9, I think. The heart is deceitful. Ang pinakamapanlinlang, mapanloko ay ang puso. Akala mo mahal mo siya, pero hindi. Libog lang yan. Kalandian lang yan. Akala mo lang mahal mo, pero hindi. May asawa ka na, magmamahal ka pa ng iba. Kaya sabi po dyan, the heart is deceitful. Hindi si Satanas ang pinakamapanlinlang. Yung pusong ayaw magpasakop sa salita ng Diyos. Malilin lang po kayo niyan. Kaya kamusta po ang puso natin every day? Proverbs 4:23, above all else, guard your neighbor. Yung mo ba'y sinabi? Yung kamusta niya? Kaya binigay kayong babae na. Above all else, guard your heart. Kamusta na ang puso mo? Hanggang ngayon, chismosa ka pa ba? Hanggang ngayon, nagmumura ka pa rin ba? Hanggang ngayon, nagsusugal ka pa rin ba? Nanood ng pornography. Hanggang ngayon ba, meron kang sama ng loob? Guard your heart. Above all else, kamusta na puso mo? Dapat number one si Lord. Amen. Pwede po natin ipakita rin na parang on fire tayo, katulad po ng church sa Sardis. No, pero actually may mga compromises na tayo, may mga kasalanan na tayo na nadudumihan na yung robe of righteousness natin. May na po siya, nasosoiled na, nadidefiled na. And then, kaya nga po, aandap-andap ngayon ang apoy mo. No? Parang gusto mo mag-pray, ayaw, or what. Because of compromises and because of sin, secret sin. Sana wag ho tayong maging katulad ng Sardis. Amen ho ba? And then yung pinakahuli, pinakamatindi po, yung Laodicea. Laodicea, dahil kayo ay malahininga. Mga maligamgam kayo, sabi po, isusuka ko kayo. Ito po ang matindi ho. Ano ba ho ba yung spiritual apathy? No? Apathy na kaning ginupatse titino. Kaya yung spiritual apathy, yung parang wala kang pakialam. Kahit naririnig mo ang message na ito, kung minsan parang wala kang pakialam. Ano mo, yan naman panyabyaning pastora yan. Muli ko rin kaya rin nanini. Masusunod pa rin ako. Yan po yung spiritual apathy na ikaw ang nasusunod, parang hindi mo kailangan ng Panginoon. No? Itong Laodicea, mayaman po sila. Sabi nga ng Panginoon, parang wala na kayong kailangan. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan. Bandang huli, nung sabi ng Panginoon, behold, nasa labas ako, kumakatok ako sa pinto nyo. Nasa labas ng church, nasa labas ng puso nila. Ang sino mang marinig ako at papasugin ako, kakain ako kasama niya. Ano po ang sinasabi dito sa Laodicea? Relationship. First love, relationship pa rin po. Yung on fire, relationship pa rin po yan. At saka po yung pagiging lukewarm, no, kung papapasugin mo si Lord, kakain tayong magsama, sabi ng relationship, intimacy. Amen. So much for that. 6:54 na po. Parang may 30 minutes na lang po ako, pero anyway ho, mapagkakasya naman po natin ng time na ito. This will be our last topic. Ang bilis po ng panahon. Magkakalahating taon na po niyan, June na. Amen. Sino po meron ho bang mga ikakasal ng June dito? Praise the Lord. Kakasal kayo dahil, praise God, no, wala na po sanang kinakasal na meron ng deposit. Alam niyo po yung here comes the bride, 3 months inside. Sa ating po mga Kristiyano, no condemnation, pero kailangan po magtiis-tiis. Sabi ko nga po sa mga kabataan, pag nagsasalita po sa mga kabataan, lagi ko pong topic po ito, na huwag kayong magmadali sa boyfriend-girlfriend. Kailan ba ang tamang panahon ng pagbo-boyfriend-girlfriend? Singit ko lamang po ito para kayong mga magulang. Kung minsan, nag-set po kami ng standard dito, na ayaw namin payagan mag-boyfriend muna, girlfriend yung inyong mga anak na kabataan, pero kayo, dahil 18 na, pinapayagan nyo na. Bakit? Dahil nung kayo, kung meron king na rin ng ganyan, 16 pa lang kayo. Di ba, nandami ho natin pagkakamali na dapat hindi maulit?
Sa totoo lang po, ang tanong, kailan ba dapat mag-boyfriend, girlfriend ng ating mga anak? Kapag handa na po silang mag-asawa. Dahil ang pagbo-boyfriend, hindi yan paglantungan. Pag ano pa yung prepare yan para sa pag-aasawa. Ang boyfriend, girlfriend, hindi po yan pan-display na meron kang gwapo o magandang kasama. Kung gusto mo lang ng pan-display, bili ka ng chihuahua. Cute pa yan. No? So mga magulang, nakikiusap po ako. No, wag nyo po silang payagan na, pwede ba akong ay baka alam niyo po kapag dinisciple nyo patungkol kay Kristo, no, ma-in love sila kay Kristo, hindi po nila papansinin yan. Kaya sinasabi ko po sa kanila, na yung sex kako, no, wag kayong kapag pumapasok yung impurities, wag kayong manood ng pornography kasi tapos huwag niyong isipin yung malalaswa para hindi kayo, yung sex niyan, pag nag-asawa kayo, magsasawa din kayo. Alam niyo ho yan kayo may asawa, mga labitsing metong, ay mapagal ko. Baloy po yan, di ba? Pero nung mga unang gabi, walang gabi o araw sa inyo. Pero bandang huli, dahil sa mundo pong ito, kahit po sex, lahat po nakakasawa. Yung tamang relasyon lang kay Lord ang hindi nakakasawa. Amen. So, dinidiinan ko po ito kasi po marami pong napapariwara po ngayon. Kaya kayong pong mga magulang, meron tayong set na standard sa church. Huwag niyong sasabihin pag nagdibu na, pwede na. Lamaran kayo. Bata kayo mabuktot siya. Pastor, ito nga na ako. O mga nano, payagan niya maglandi. Anyway po, so much for that. Ang last topic po natin ngayon is why we need to stand firm in the faith, to stand confidently before the Lord. Hindi po ibig sabihin po nito, ang ibig sabihin po nito una, ito muna pong ibig sabihin, tayo po ay haharap sa Panginoon whether you like it or not. Pagharap natin sa Panginoon, hindi automatic na langit ka. Tatanungin niya muna, nung nasa lupa ka, anong ginawa mo sa buhay at sa lahat ng pagpapalang pinagkatiwala ko sa iyo? Opo, buhay po natin, lahat ng meron tayo ngayon. Kung meron ka mang milyon, kung meron ka mang mga anak, kung anumang maari-arian mo, mga kapatid, hindi atin yan. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Mga steward lang po tayo. Mga katiwala lang po tayo. Dapat maging tapat tayo. Kaya sinabi niya doon sa parable of the talents sa dalawa, well done, thou good and faithful servant. Dinidemand po ng Panginoon, yes, dinidemand niya na tayo maging tapat sa lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya nga ho ito, at saka po yung to stand confidently before the Lord, hindi ibig sabihin to na pag tumayo ka sa Lord, Lord, ako, mabuti ako, yung magmamayabang ka, hindi. Ang ibig sabihin po niyan, excited ka dumating ang Lord, or kapag namatay ka, excited ka makita siya, dahil alam mo, hindi ka umalis sa biyaya niya, dahil sa biyaya lang ng Diyos na tayo ay ligtas. Kaya confident ka dahil kahit kailan, hindi mo binitawan ang Panginoon. Hindi ka umalis sa kanyang grace. Hindi mo inabuso ang kanyang grace. Kahit nagkakamali ka, nagkakasala ka, hindi ka umalis sa Lord. No, talagang sumunod ka pa rin at alam mo na kapag humarap ka sa Kanya, alam ng Panginoon na mahal mo siya. Kaya mo maginawa yun. Amen po ba? Kaya ito pong goal po ng ating dito, the goal is not to stand now, not just to stand now, but to stand unashamed when you see Him face to face, na hindi ka nahiya. Na hindi ka nahiya na, ay Lord, hindi ko ginawa ang lahat, hindi ko ginawa po ang pinapagawa mo. Anyway, 2 Corinthians 5:10, sabi diyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to continue praising you, worshiping you, glorifying your holy name, and giving you thanks, Lord, for all the things that you have done. And thank you as well, Lord, for the things that we are about to receive. Father God, salamat po. Kami po ay malakas, wala po sa mga bilangguan po, wala po sa ospital, wala sa mga nicho. Patuloy nyo kaming binibiyayaan ng kalakasan ng buhay upang ikaw ay paglingkuran at mahalin ang aming kapwa, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. We ask you, Holy Spirit, to bless each and every one of us. Open the eyes of our understanding.
ang bawat isa po sa amin, lalo na po sa mga first-timers, let them know that this is not an accident. Lord, you have appointed this day for them to know you and to experience your saving grace. Salamat po, Panginoon. As I declare your word, Father God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. Sa iyo po ang kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ang kausap po ni Paul dito sa pinag-uusapan po natin, 2 Corinthians 5:10, ay mga Kristiyano sa Korinto. Ang sabi niya, tayo pong lahat haharap. Dapat tayong humarap. Tayo haharap sa judgment seat of Christ. Nakaupo si Kristo, hindi bilang Savior, nakaupo po siya bilang isang hari na para po ibigay ang verdict po sa atin. But praise the Lord, itong judgment po dito sa ating mga Kristiyano, sabi po dyan, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Kung meron kang mga ginawang mabuti sa Panginoon, ire-reward ka ng Lord. Kung may mga hindi ka ginawang mabuti sa Lord at masama ang nagawa mo, pero dahil ligtas ka sa grace, kaya lang, wala kang reward. Amen po ba? Sa mga ligtas po ito. Amen po ba? Hindi yun mga nagbusa na kasala. Kasi nagkakasala, lahat po tayo nagkakamali. Amen. Kapag gumawa ka ng mabuti, kung minsan gumawa ka ng mabuti, pero masama ang loob mo, ire-repay ka ng Lord. Sabi po dito, so that each one may receive. Ire-repay ka niya, ire-reward ka niya, whether good or bad ang ginawa mo. I-reward ka na niya sana nung nagbigay ka ng offering na tumulong ka, kaya lang walang pag-ibig ang pagbibigay mo. Remember, sa napag-aralan po natin, kahit pa po ibigay mo ang lahat, ipasunog mo ang iyong katawan, ipahirapan mo ang iyong katawan, pero walang pag-ibig, you will gain nothing. Wala kang makakamtan. Ano pong ibig sabihin niyan? Huwag yun lang po kakalimutan to kasi po the summary of the law of God is love. Lahat ng gagawin po natin, kahit po yung pag-upo nyo dyan, pag-attend ng church, gawin nyo po na merong pag-ibig una sa Diyos. Para yan po ay counted. Amen. Amen. I hope excited po tayo makauwi na sa langit at makita ang mga rewards po natin. Ako po pangarap po sana, pagdating sa langit, meron akong chariots of fire. Alam niyo po yon, yung kabayong lumilipad. Bawal makayangkas. Bawal makayangkas. Kaya ngayon pa lang, kaya nga po, tingnan niyo po ito, nakakagawa tayo ng mabuti. It is because of the Holy Spirit na binigay po sa atin. Nasa Bible ba yung pastor? Opo, ulit ko po ito. Ezekiel 36:26. Binago ng Diyos yung pusong bato mo. Di mo lang, ako'y di makakain. Sabi ng Lord, binago na niya. Sabi niya po dyan, I will put a new heart and a new spirit in you. I will remove from you a heart of stone and give you a heart of the flesh. Tapos sa 27, sabi niya po dyan, and I will put my spirit in you, my Holy Spirit, and move you to follow my decrees and be careful to keep my commands. Sabi po dyan, bibigay ko yung Holy Spirit. In other words, ibibigay ko yung aking Holy Spirit sa iyo upang maka-obey ka sa akin. Kaya yung paggawa natin ng mabuti, bunga po yan ng banal na Espiritu na nasa atin. Amen. Tingnan niyo, binigay po sa atin ng Lord yung Holy Spirit, hindi man po talaga galing sa atin, and yet, dahil sumunod tayo sa Holy Spirit, dahil anak tayo ng Diyos, ire-reward ka pa niya. Amen. Alam niyo mo, yung iba sa atin, di man tayo magka-mansion dito, pero sa langit. In my Father's house, ang sabi po ng Panginoon, there are many mansions. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. Amen? Sino po excited na pumunta doon? And someday yonder, we'll never more wander, but walked on streets that are pure as gold. Ang mga street po doon, pure gold.
bawal ang magnanakaw sa langit. Kundi baku-bako ang langit po. Amen po ba? Hindi ba kayo na-excited? Alam mo po yung, sino po na-excite kanina nag-worship na, ayun pong, when Christ shall come, no? With shout of acclamation. Tapos, and there proclaim, my God, great thou. Ito yung lyrics na. Pero ang ano po dyan, no, yung, and take me home, what joy shall fill my heart. And then, and I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Hindi ba kayo na, how great then sings my soul. Ako po kanina, Maranatha, Lord, datang na ka. Para mayari na nga ning kasakitan kayo ni. Mayari na pa magloko na rin senador kaya kami. Mayari na nga ning. Mayari na yung dialysis, Lord. At least, Lord, din ako mamahidutang, datang na ka, Lord. Ako po, ewan ko po, ito po, ang tunay na mga ugali po ng Kristiyano sa Bible, lagi po silang excited na dumating ang Lord. Nababasa niyo ba yung Bible niyo? Si Paul, Peter, John, sabi niya, malapit na dumating ang Lord. Ano ibig sabihin na excited sila? Pero 2,000 years na, namatay po sila. Dapat mas excited tayo ngayon kasi oras na, malapit na dumating ang Lord. Amen. Remember, we will all appear before the judgment seat of Christ. So anong gagawin po natin ngayon? So we must stand firm in the faith to stand confidently before the Lord, therefore abide in Him. Madalas po natin pinag-aaralan ng abide na yan. I hope na tayo, makuha po natin ito. But anyway, review po natin. Ang ano ba ibig sabihin ng abide? Ang abide po sa Greek is meno, means to stay, remain. No, madalas pong ginagamit dyan yung remain. If you remain in me and my words remain in you, live, dwell, endure. It's about being a state that starts and keeps going. Para pong Ecclesiastes, 7:8 po ata, finishing is better than starting. No, ito po yung abide. Hindi ka lang basta nag-umpisa, tinanggap mo ang Lord, tapos para kang once saved, always saved, balik ka sa balasubas mong, sa lamaran mong pamumuhay. And then, ang sabi po dyan, no expiry date needed. To abide is to settle in, to let roots dig deep. No, lumalim ang iyong mga ugat. It's about remaining, nananatili ka, staying, living, dwelling, continuing, enduring, being present, standing firm, tarrying, waiting it out, and holding on tight. It's a vibe of steadiness and trust. Sa Tagalog, para hindi po kayo, mas madali po, manatili, manahan, tumira. Kapag tumira, ibig sabihin yan, hindi ka aalis, nakatira ka doon. Kaya tumira po, sumunod, tiisin, maghintay, magpakatatag. Napakalawak po ng ibig sabihin po ng abide. So, ngayon po na talagang kung tumatayo tayo sa pananampalataya natin at kung tayo tumatayo sa pananampalataya natin, we have the confidence that we can face Jesus face to face. Pero para tumayo tayo sa ating pananampalataya, we need to abide in Him. Manatili, tumira, magpatuloy, at hindi magwakas ang ating pagsamba sa Kanya. Ang sabi po sa 1 John 2:28, dito po natin makikita yan bakit importante ang abide. And now, little children, tinawag po little children ni John ang kanyang mga disciples, mga anak niya sa pananampalataya. Abide in Him. Manatili kayo, mag-remain kayo, tumira kayo sa Kanya. Huwag umalis, magpatuloy. Walang expiration ang pagpapatuloy nyo. That when He appears, we may have confidence. Sinabi po mismo ni John dito, we may have confidence and not ashamed before Him at His coming. Kapag, nakakahiya po, bakit po yun? Hindi lang nakakahiya, actually po, hindi ka sigurado na ikaw ay ligtas. Kapag sinabi mong Kristiyano ka, pero simba ka ngayon, sa mga susunod na linggo o Sabado, hindi ka na naman magsisimba. Parang ang Zimbabwe ka, simba-uwi lang. Meron pa nga, Sambalis daw. Kasi po tayo mawala rin taga-Sambalis. Sambaalis daw. Taga-Sambalis ka, meron po taga-Sambalis dyan. Wala kang kumpiyansa na kapag alam mo, may tamang relasyon ka sa Lord kahit nagkakamali ka,
araw-araw, kumpiyansa ka, kahit mamatay ka, makakaharap mo ang Panginoon. Amen. Ito yung sinasabi ni John. Ang sabi niya, kapag kayo ay nanatili, nagpatuloy sa Kanya, tumira kayo sa Kanya, nanahan kayo sa Diyos, meron kayong kumpiyansa, hindi kayo mahihiya na tayo'y haharap sa Kanya. Amen. This is all about His grace, hindi po sa atin ito. Hindi po sa atin ito. So, what does it mean na sinabi ni James? Alam po natin yung word, abide. Pero, meron pa malalim na kahulugan yan kung paano ka mag-abide. Paano ka ba mag-abide? Mag-remain, manatili, magpatuloy, tumira? Paano ho ba yan? Nasa 1 John 3:24. Whoever keeps His commandments abides in God and God in him. So, anong ibig sabihin po diyan? Kung nag-a-abide ka, sumusunod ka sa kanyang mga utos, sa kanyang mga commandment. And by this we know that He abides in us. Sa pamamagitan nito, alam natin na nananahan din. Nagpapatuloy ang Diyos, tumitira sa atin ang Diyos. Isipin niyo po itong mga salitang ito. By the Spirit whom He has given us. So, if we keep His commandments, sabi dito, whoever keeps His commandments abides in God, nananatili sa Diyos, and God in Him. Nag-a-abide din, nananatili din. Kaya nga, sabi po dyan, and we know that He abides in us. Nananatili din, nananahan po, tumitira. Nakatira ang Diyos po sa atin. Emmanuel, God with us. Nakatira ang Diyos sa atin if we abide in Him. How? By keeping or obeying His commandments. Kung nakuha niyo po yan, magsabing amen. Ito po ay mas lininaw po sa atin ng ating Panginoon sa John 15:4-7. Ini-expect po ng Lord sa atin na ngayon, ikaw ay na-born again, nasa iyong Holy Spirit, hindi ka na pusong bato, kundi pusong laman na po, totoong puso na, nabigay po ng Lord, makakasunod ka na sa... Ano ini-expect ng Diyos po sa atin? Magbunga. Araw-araw magbunga. Sabi nga ni Pastor Ron kanina, kung araw-araw nagbubunga ka, balang araw, meron na yan, bunga. Ano yan? Bungang araw. Anyway po, kung titingnan niyo po dito, sa buhay po natin, ini-expect ng Lord na magbunga ka. Magbunga ka una ng pagsunod. Magbunga ka ng love, joy, peace, patience, kindness, yung fruit of the Holy Spirit. Magbunga ka ng pagsamba. Napag-aralan na po natin yan. At ang mahalaga sa lahat din, magbunga ka ng kaluluwa. Amen. Ipinapakilala mo ang Panginoon sa ibang tao. Magbunga ka ng kaluluwa. Kaya sabi ng Panginoon, abide in me, manahan kayo, tumira sa akin, and I in you. Ako rin, titira sa inyo, mananahan ako, mag-a-abide ako sa inyo, sabi ng Panginoon. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So meron pong metaphor dito ang Panginoon na ginawa na hinihambing po niya ang kanyang sarili na siya yung vine, tayo yung mga branches. Kumbaga po sa puno siya yung trunk. Pero vine ang ginamit po niya kasi grapes po ang inaano niya ho dito. Siya po yung trunk, tayo po yung mga branches. At yung gardener sa verse 1 ay yung father. Sabi niya po dyan, hindi daw makakapagbunga yung sanga kung hindi yan nananatili sa vine. Common sense po yun, very simple. Pero ito po, totoo. Kung totoo po yun sa mga sanga, nakakita na ho ba kayong sanga? Limitang sanga, gangalani kayong kay mamungaya po. Nakakita na ho ba kayong gano'n? Wala pong ganyan. Lahat po ng sanga kapag naputol na sa vine o sa trunk, anong nangyayari? Natutuyo. Hindi na nagbubunga, wala na rin pong mga dahon. And then sabi po ng Lord sa 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is. Parang kapangpangan. He it is. Alam niyo ho, mahirap po talaga yung kapangpangan. He it is. Yan po. Paano ba malalaman na ang tunay na kapangpangan? Yung parang ganyan po. Gusto mo malaman na kapangpangan yung katabi mo? Pa-spell mo yung coffee. Pag sinabi niya, si-ho, hep, he. So, he it is that bears much fruit. Yung daw,
yung daw nananahan sa Panginoon at ang Panginoon nananahan din sa kanya, nananatili sa kanya, ito yung mga na maraming bunga. Hindi lang basta bunga ang gusto ng Lord, maraming bunga. Very much fruit. Sabi niya, for apart from me, you can do nothing. Kahit wala, sasabihin ng iba niyan, kahit wala ang Diyos, yung tao nakakagawa ng mabuti. Nakakagawa ng mabuti pansarili. Para masabi nilang, oh yun, generous yan. Katulad lang po ng mga politiko, no? Huwag na tayong lalayo kahit sa Senado lang. Kaya sila gumagawa ng mabuti. Bakit? Para sa susunod na eleksyon, mahalal po sila. Masamang mabuti. Pero kaya tayo gumagawa ng mabuti una sa lahat dahil mahal natin ang Panginoon. At gusto natin ma-glorify ang Lord. Di ba sabi po ng, ano ba yun? Matthew 5:16 ba yun na, let your light so shine, tama po, 16, no? Tama. No? In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify. Yung good deeds lang na makaka-glorify sa Lord ay yung merong tamang motibo. Amen. Kapag mali ang motibo po, no, alam niyo po yung minsan na pinakita po ni Pastor Jack po dito, yung mga nagbibigay, no, kapag ano lang, pakasalikot mo eh. Pagsi bagyayaman yun. Pero kapag medyo pag 1,000 pinapakita pa, na yung iba kabang lalakad niya siguro makaladlad siya pang mga kahit nagbigay ka po ng ganon, kung yung motibo lang para mas magmayabang, hindi po mag-glorify ang Lord. No, hindi kahit tayo lang dito makakain, kaparatutan lawin eh. 1,000 niya yung bibiyena, ako 2,000. Mas paratot. Yan pala mas paratot kaya eh. So apart from me, you can do nothing. Hindi kayo magbubunga ng mabuti kung hindi sa akin. Lahat ng gawa po ng tao, masama at makasarili. Hey, Pastor, tinulungan ko siya. O, tinulungan mo. Pero darating ang araw, susumbatan mo yan kapag hindi ka niya tinulungan. Kaya mga tao po, kung tinulungan ka, kapag hindi mo yan natulungan, susumbatan ka niyan. Kaya masama po Pero ang tunay na Kristiyano, kapag tumulong ka, kahit hindi ka tulungan, hindi ka naghihintay ng kapalit. Yun po ang katanggap-tanggap sa Lord dahil binago ka niya. Kaya nga, apart from Jesus, hindi matino ang ating gawain. Kaya sabi niya dito, apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, kung di kayo mananatili sa akin, siyempre, kayo, he is thrown away like a branch that withers and the branches are gathered. Sinabi niya po yan sa verse 2, di ko lang pinakita kanina. Sa verse 2, sabi po niya, every branch that does not bear fruit, no? Ang sabi po dyan, no, he cuts off every branch that does not bear fruit. Pagdating po sa verse 6, itong mga ito, they are thrown away, no, like branches and withers, those branches are gathered and thrown into the fire and burned. Palagay nyo anong fire dito at saka burn? Impyerno. Now, tignan nyo po, pakatingnan nyo na talagang kontra sa one save, always save. Ligtas ka na, nakadugtong ka sa Panginoon. Pero dahil hindi ka nagbubunga, puputulin ka. Hindi ka nagbubunga ng matino. Puputulin ka, matutuyo ka, itatapon ka sa impyerno. Ito lang pong sa mga verses na ito, nagpapatunay na walang one save, always save. One save, remain or stay saved. Minsan ka nang liligtas ng Diyos, manatili kang ligtas. Amen. Yung po yung tamang doktrina. Doktrina talaga from Jesus sa John 15. One saved, hindi sinabi niyang, one saved, you are always saved, sabi ng Lord. Wala pong ganun kahit isang verse. Wala. Dito po sabi ng Lord, kung mananatili kayo. Kausap po niya dito, mga apostles. Meron bang apostle sa tabi po niyo? Mukhang apostle siguro yan, no? Pero, eto mga apostle matitindi, pero sabi niya, meron pa rin silang free will na umalis. Because during this time, last teaching na po ni Lord sa kanyang mga apostle, nag-backslide na si Judas. Hindi na siya nag-abide. Hinudas na po ang Lord ni Judas. Hinudas ni Judas. Dati, maganda po yung pangalan ng Judas actually po. It's from Judah. And Judah is praise. Kaya lang, buhat po nung nakilala natin si Judas, pumangit na yung pangalang Judas. No, kaya nga po, no, kapag meron ng loko sa'yo, Judas siya.
Kahit lang pagsakay mo sa sasakyan, hindi ka nagbayad, sasabihin ng nakalaksulat dyan. No, ano nakasulat? Who does not pay, ano? Oo nga. No, yung mga hindi nagbabayad dyan, no? Judas does not pay. Pero yung talaga who does not pay, na merong umutot. Halaga na kayita. Hindi namin nato, teka, bulak eh. Sabi ng driver, yung umutot, di pa nagbayad? Nagbayad na ako. Kanya. Nirakap niya tuloy. So, sabi po dyan sa verse 7, ito po maganda kapag nag-abide ka sa Lord. If you abide in me, nananatili ka, nagpapatuloy sa akin, no? Nananahan ka, tumitira ka sa akin, and my words abide in you. Iba naman po ito, and my words abide in you. At ang salita ko nananatili sa iyo. Kailan po nawawala ba ang salita? Kapag nag-worry ka, wala yung salita. Amen? Kaya dapat bumalik ka sa salita. Sandali lang, bakit ako nag-worry? Ang Lord pala siya magpo-provide. Ang Lord pala siya ang bahala. Hindi ako kailangan mag-worry. Kaya sabi dito, if you abide in me and my words, kung mananatili kayo sa mga pangako ko, sabi ng Panginoon, nananatili ang mga pangako, yung mga salita ko sa inyo, sabi ng Panginoon, whatever, sabi niyo po, whatever you wish, it will be done for you. Ang whatever pong ito, according pa rin po sa will ng Lord. Sinabi po yan sa 1 John. No, if we ask him and according to His will pa rin po. Amen. Hindi po according to His will yung pag-pray nyo, Lord, sana tumama ako ng loto. Pastor, nung minsan, nag-pray ako sa wedding, tumama naman ako ng wedding. Ay, hindi si Lord nagpatama sa inyo ng demonyo. Hindi po gagawin ng Lord yun na, ako maniwala kaya ka, Pastor, tayak mo pa si Bayo. Tingnan niyo po, tumama ka na ngayon, sige, tayakan ng taya, hindi ka natatama niyan. Kasi ganyan po ang demonyo. Nahalata niyo ba, lahat ng first time magsugal, nananalo. Gusto niyo manalo? Magdala kayong una, first time niyo magsugal. Hindi po, kidding aside, di ba kapag first time mo, kasi po noon, walang cellphone, walang TV. Pag hapon na, nung bingo, baraha. Di ba, barya? Kung minsan kahit lang kayong magkakapatid Kapag natalo na isa, mag-aaway na yan, suntukan na. Tapos, awat kayo ng nanay, balik taya. well, anyway, kasi po lahat po ng nakausap ko na nagsugal, sila'y nanalo nung first time. Sino po dito ang hindi pa nagsugal? So lahat po tayo nagsugal na? Uulitin ko, sino dito hindi pa nagsugal? Ayan po, pwede nyo na po dali niya mga... Pero hindi nyo po kailangan magsugal po. Ang kailangan nyo lang, you need to abide to Jesus, abide po sa Word, at ang Word niya mag-abide sa inyo, whatever you wish, whatever you ask, whatever you wish, according to His Word, according to His promises, it will be given you. It will be done for you. Amen. Hindi pa maganda ho ito. Sigurado meron ka ng kumpiyansa, meron ka ng confidence to face Jesus, at habang hinihintay mo siya na makaharap dito pa lang sa lupa, anuman lang hilingin mo, ipagkakaloob niya dahil nananahan ka sa Kanya at ang salita niya ay nananahan sa iyo. Anuman ang hilingin mo, ipagkakaloob, kapatid. Amen. Praise the Lord. So abiding in Christ means exchanging our weakness and compromise for His strength and commands. Hindi natin kaya, pero with Christ, all things are possible. I can do all things through Christ. So letting the Spirit bear fruit that turns future shame into lasting confidence. Number 2, we must stand firm in the faith. Ang sabi po dyan, 7:25. To stand confidently before the Lord, therefore live in God's love. Mabuhay po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Parang ang simple lang po, no? Pero ang tanong, paano ka ba mabubuhay sa pag-ibig sa Diyos? Basahin po natin ang 1 John 4:16-20. And we know how much God loves us. Alam niyo ho ba kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Sabi ni John, alam natin gaano tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. And we have put our trust in His love. Ngayon,
tayo po'y nanampalataya sa kanyang pag-ibig na yon, sa pamamagitan ni Kristo. God is love. Huwag niyo pong baliktarin to. Never na magiging love is God. Hindi po Diyos ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin po niya, punong-puno po siya ng grace, ng mercy, ng kindness, goodness po sa atin. So God is love, and all who live in love, live in God. Kapag ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, na ikaw ay nabubuhay din sa Diyos. And God lives in them. Parang yung kanina po, if we abide in Him, and God will also abide in us. Kung mananatili tayo, mananahan, titira sa Kanya, titira din sa atin sa Diyos. Dito po, kung tayo po'y mabubuhay sa Kanyang pag-ibig, at ang Diyos po'y titira po sa atin. Ang sabi po dyan, and God lives in them. And as we live in God, our love grows more perfect. Alam niyo po, sa una, lalo na kapag bagong Kristiyano ka, hindi perfect ang love mo. Kung minsan, Kristiyano ka na, umiinit kagad ang ulo mo. Pero alam mo, hindi tama ang ginawa mo, hindi ho ba? At nare-realize mo, anong sasabihin mo, Lord, tulungan mo po ako na mag-increase pa ang aking pasensya, no? At lumago pa ako sa pag-ibig para hindi ko na pumasigawan yung aking asawa. Meron pa ho bang naninigaw na may asawa sa inyo dyan? Sikuhin nyo. Ikay ta. Yan. No? Alam niyo po yung nambubulyaw kapag ayaw niya yung ulam o kapag wala pang kape. So as we live in God, kapag nagpapatuloy tayong nabubuhay sa Diyos, sabi diyan, yung ating pag-ibig nag-grow po ang pag-ibig. Dati phileo lang siya, parang friendship love. Tapos nagiging agape love na siya. Yung friendship love, meron po siyang condition eh. No, kaibigan kita kung tutrato mo akong mabuti. Pero kung di mo na ako tatratong mabuti, hindi na kita kaibigan. Pero kapag nag-grow ang pag-ibig mo, magiging agape love na yan. Ano po yung agape? Unconditional love na. Kahit anong mangyari, mahal pa rin kita alang-alang sa Diyos. Alang-alang kay Kristo. And then sabi niya, so we will not be afraid on the day of judgment. Ano ibig sabihin ito? Hindi tayo kung tayo'y nabubuhay at lumalago sa pag-ibig araw-araw, sa pagdating ng Panginoon, pagharap natin sa Kanya, the day of judgment, sabi po dyan, hindi tayo matatakot. Yun po ibig sabihin ng confident ka. Hindi ka takot, ito rin po yung ibig sabihin ng hindi ka na nahihiya. Hindi ka matatakot dahil alam mong nabuhay ka dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. But we can face Him with confidence. Why? Because we live in His love and God lives in us. But we can face Him and with confidence because we live like Jesus here in this world. Katulad natin daw nagmahal ang Panginoon nung nabuhay pa siya dito. Amen? Nakita niyo ba kung paano nagmahal ang Lord? Amen? Yung iba sabi na, nga, kailanman hindi nagalit ang Lord. Hindi po totoo yun. Hindi ko mo may pag-ibig ka, hindi ka nagagalit. Ilang beses nagalit ang Lord? Marami. Yung unang nag-ministries po siya, pumunta ng temple, Jerusalem. Nakita po niya, nakarakalmag tindaking lelea po. Sa temple, pinagtatanggal po niya, kumuha po siya ng latigo. Pinaglalatigo po niya yung mga tao doon. Bago po siya ipako sa krus na more than 1 week before siya ipako sa krus, ganun din po yung ginawa niya uli. Mainit ang ulo po ng Lord kapag binabastos ang tahanan ng kanyang ama, sabi po niya. Nagalit din siya nung pong ang mga disciple ay mahina yung faith. Oh, you of little faith, natutulong siya, inistorbo. O diyan kayo naman, gisingan da kayo, nako kanyam, doon pa siya ginising. At ginising mo kumakanyanya mo. Di ho ba? Si Lord, mainit din ang ulo niya, bakit niya ako ginising? Bakit Tapos nung napahinto niya, oh, you of little faith. Hanggang ngayon, nakita niyo na, ang dami kong milagro, pinagilitan po. Uminit ang ulo po ng Lord. Hindi po. Alam niyo po ito, ang sabi ng Bible, pwede kang sabi po ni Paul actually po, you can be angry, but you should not commit sin. Pero mahirap, di ho ba? Mahirap. Pero hindi ko mo nagagalit ka, ikaw ay nagkakasala. Ang Lord po ilang beses siyang nagalit. Nagalit siya kay Peter nung po sabi niya, Lord, hindi ka mamamatay. Mabating ka kaya Satanas kanya. Tinawag siya Satanas. Because ang love po sa mga ibang tao po ngayon, hindi ka dapat nagre-rebuke. Pero ang sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love.
Sa ano po, hindi ko siya pinapagalitan, hindi ko siya inaano kasi mahal ko siya. Pinababayaan ko lang siyang mag-drug, sige lang. Pinababayaan ko siyang magnakaw, sige lang kasi mahal ko siya. Lamaran. That is not love. Tinutulak mo siya sa impyerno. Ang tunay na love, pinapagalitan mo siya dahil ayaw mo siyang mapahamak sa impyerno. Kung bakit natin pinapagalitan ang ating mga anak dahil ayaw natin silang mamolde sa masamang ugali at mapahamak sila sa impyerno. Amen po ba? Kaya wag niyo pong isipin kasi po ito po yung pang-balance po, no? God is love and God is just. Matuwid ang Diyos. Pag tinanggal mo yung God being just, hindi na kompleto yung nature ng Lord. Hindi lang siya God is love, na siya, complete. No, God is love, God is just, God is holy. Pero wala po akong time na i-explain lahat yan. But anyway, ito po ituloy po natin, no? Such love has no fear. Ano po yung such love? Yung pag-ibig na galing sa Diyos, wala pong takot yan. Because perfect love, ang kay Lord po, agape na, perfect love pa, expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. Bakit ka natatakot? Kasi meron kang ginawa. Alam mo, nung namatay ka, alam mo, hindi ka nagsisi. Meron na bang namatay dito? Hindi pa, no? Mali yata yung sinabi ko, no? Pag namatay ka, at hindi ka nakapagsisi sa ginawa mo. Kaya kung meron ka ngayong secret sin, kapatid, ngayon pa lang, talikuran. Yung pagsisisi po, ibig sabihin yan, talikuran mo, wag mo nang balikan. Hindi ibig sabihin yan, Lord, bawasan mo kasalanan ko para paglabas ko, dagdagan ko. Yun po yung pagsisisi sa ibang reliyon. Di ba? Yung dating religion natin, magsisimba tayo para at least mabawas yung kasalanan natin, para maya-maya, madagdagan na naman natin. Malwalas na naman yung tapayan. You know? Hindi po siya ganun. Pag nagsisi ka, repentance, metanoia, metinuka, 180-degree turn, huwag mo nang balikan ng kasalanan. Amen po ba? Kaya nga po, natatakot yung iba po na humarap sa Lord. Hindi pa ako handang humarap kay Lord. Meron po pinanghahawakan na hindi maganda yan. Hindi pa niya sinusurrender kay Lord. And this shows how we have not fully experienced His perfect love. Kapag na-experience mo at alam mo mahal ka ng Panginoon, mawawalang takot. Remember, naikwento ko na po sa inyo ito. 2007, first time ko mag-dialysis sa National Kidney Transplant Institute sa Manila. Takot na takot po ako. Pero ang mineditate ko, sabi ko sa Lord, Lord, ang dami kong kasalanan sa inyo. Matagal mo na akong tinatawag na maglingkod sa inyo. Ayaw ko, Panginoon, gusto kong yumaman. No, isa akong lamaran. Una ko po tinawag yung sarili ko ng lamaran. Isa po akong lamaran. Balasubas ko gino, lamaran ko, Lord. Pero, Lord, sabi ko sa Kanya, alam ko hanggang ngayon, mahal mo ako. At hindi mo ko pababayan. At buhat po noon, hindi na ako natakot. Kapag alam mong mahal ka ng Lord, hindi ka matatakot. Amen. Pag alam mong kasama mo ang Lord at mahal ka ng Lord, hindi ka matatakot. Ano man ang problema mo, ano man ang sitwasyon, kahit daling ka pa sa ICU, mag-isa ka lang sa ICU, hindi ka matatakot, kapatid. Pero I hope hindi ka na ma-ICU. Samasdan mo na yung pamangan mo. Kaya marami pong na-ICU yung mga tao dahil po sa pagkain yan. Gluttony. Katakawan. Pilano po rin maranop kaya kayo. Nano kaya manyaman ka na yan, inukurta mo yan. Kaya tatamong anli. Kaya kaka-anli mo, anli kasalanan niya rin po ito. Remember, our body is the temple of the Holy Spirit. Kung nag-a-abide tayo kay Lord, nag-a-abide ang Word, yun po ang Word niya, our bodies, each and every one of us, temple po ng Holy Spirit, alagaan po natin. Para po ma-experience natin talaga yung love ng Lord. Hindi tayo matakot. Amen. So we love, ang sabi po dyan, we love each other because He loved us first. Kaya lang tayo marunong umibig ng tunay na pag-ibig na walang kondisyon na nagpapatawad ka agad dahil una niya tayong inibig. Una niya tayong pinatawad. If someone says, I love God but hates a fellow believer. This is how we live in love. Paano tayong mabuhay sa pananampalataya? We need to live, hindi lang mag-abide, kundi mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi diyan, kapag meron kang dito po fellow believer, merong taong masama ang loob mo, sabi po diyan,
that person is a liar. Kung meron kang kinamumuhian pa rin, wala ka pa rin pagpapatawad. For if we don't love people, we can see. Nakikita mo yung tao na pero hindi mo kayang mahalin. How can we love God whom we cannot see? Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nga nakikita naman? Kung yung katabi mo, kitang-kita mo, amoy na amoy mo pa siya. Pero hindi mo kayang mahalin. Paano mo sasabihin, ang Diyos na hindi mo nakikita, hindi mo naaamoy, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos? This is how we live in love. Paano? You love your neighbor. Kahit anong mangyari po. Kahit po yung mga tao na ninira sa inyo, chinichismis ka, mahalin mo pa rin sila. Kasi po, para meron tayong confidence na tumayo sa Lord. No, makita ng Lord, anak, well done, thou good. At isa sa sasabihin ng Lord, kahit na siniraan ka, no, best friend mo pa, kapitbahay mo pa, tinulungan mo pa yan, pero siniraan ka, pero nagpatawad ka at minahal mo, well done, halika sa aking kaharian. Amen. Praise the Lord. Sino na pong gusto pumunta ng langit? Amen. Yung iba ayaw pumunta ng langit, no? Sa iba. Alam niyo po, meron po sa parang BBS, mga bata. Sabi po nung teacher, nung tinuro niya ang langit, sabi, ngayon, mga bata, sino ang gustong pumunta ng langit ngayon, kanya? Dami po nagtaasan, tapos yung isang bata sa likod, hindi nagtataas. Uulitin ko, sino ang gustong pumunta ng langit ngayon? Lahat po nagtataas, yung bata ayaw pinunta ng teacher. Anak, kanya, naiintindihan mo ba yung lesson natin about sa langit? Opo, kanya. Bakit hindi ayaw mong magtaas na pumunta ng langit? Kasi po, teacher, may lakad po kami ng tatay namin mamaya, kanya. Hindi po ako pwedeng pumunta ngayon, kanya. Oo nga naman, no? Oo nga naman. May lakad nga naman. Paano ko pupunta ngayon? May lakad po kami ng tatay ko. No? Oo nga naman. Akala nung teacher gusto niya pumunta ng impyerno, hindi pala. So kapag tayo nabuhay sa pag-ibig ng Panginoon, walang nakapaghiwalay po sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Alam po natin yan, Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble? Ang trouble pang makakapaghiwalay sa atin, hardship ba? No, mga kahirapan ba? Persecution? Famine? No, tagutom ba? Nakedness? Or danger? Or sword? COVID-19 ba? No, for I am convinced, sabi ni Paul sa 38:39, that neither death nor life, kahit yung kamatayan o ang buhay, neither angels nor demons. Sabi mo dyan, mga anghel at mga demonyo, sabi niya, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wow! No one and nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Ito po yung ginagawa ding once saved, always saved. No one and nothing can separate you from the love of Christ except you. You have the free will na umalis. Katulad ng prodigal son. Ama, lalayas na po ako dito sa bahay nating langit. No, 10 minutes na ako mo. Yan, may wala ako tuloy. Pwede bang kunin ko na yung aking mana, alis na ako. Umalis po siya. Hindi po niya pinigilan ng ama. Kayo rin po, bawat isa sa atin. Kung gusto niyong umalis sa Panginoon, hindi ka aawatin ng Lord. Irerespetuhin niya ang iyong freedom of choice. Nothing and no one can separate us from the love of Christ except us. Kaya sinabi niya, so paano tayong hindi na mawawala sa pag-ibig ng Lord? Nandito po sa natin, nilang beses na natin napag-aralan din po ito. John 15:9-10, I have loved you even as I have loved, as the Father has loved me. Remain in my love. Isang utos po siya. Manatili kayo. Ano po ang remain? Sa ibang English, abide. Ang remain po dito sa is meno din, abide. Abide in my love. Manahan kayo, magpatuloy kayo, dire-diretso kayo, manahan kayo sa aking pag-ibig. Isa po siyang utos. It is not a request. It is not an option. But it is a commandment to remain in His love, to abide in His love. When you obey my commandments, you remain in my love. So how do we remain in His love? We obey Him. Kaya nga sabi ng Lord, just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Paano ba nag-remain ang Lord sa pag-ibig ng Ama? Hanggang kamatayan sa krus. Hindi niya
sinisi ang Ama. Patuloy niyang minahal ang Ama. So, paano tayo kaya nga po, nothing and no one can separate us from the love of Christ if we remain in God's love. And how do we remain in God's love? We obey. Very good. Because to believe is to obey. Praise the Lord. Sigurado na ako pumikit-ikit aking banwakan yan. Hallelujah. So, kaya nga po, nasa sa atin po. May part tayo na ini-start po ng Lord. Binigay po niya ang pag-ibig niya sa atin, ang kaligtasan sa atin, ang Holy Spirit sa atin, ini-start niya. But we need, sabi ng iba, hindi natin trabaho ang i-maintain. No, trabaho po natin ang i-maintain ang relationship kay Lord. Trabaho po natin yan. Pag sinabi pong covenant, two-way po yan. We are under the covenant of grace, new covenant. Wala na tayo sa Old Testament or Old Covenant. Pag sinabing covenant, agreement between two parties. Hindi siya isa. Two or more parties actually. Pero sa atin po dito, agreement with God. So sinave ko na kayo, ngayong save na kayo, patunayan yung save kayo. So paano, kaya nga sabi niya dito sa Jude 1:21, keep yourselves in God's love. Hindi sinabi ditong, I will keep you in my love. Napansin niyo ho ba? No, manatili kayo sa aking pag-ibig, sa pag-ibig ng Diyos, ang sabi po ni Jude, no? Hindi po sinabi diyan, ang Diyos ang magkikip sa inyo, ang Diyos ang maghahawakan sa inyo sa pag-ibig niya. It is our duty, it is our obligation. No, trabaho po natin na panatilihin natin ang mga sarili po natin sa pag-ibig ng Diyos. So paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Obey. Amen. So sabi diyan, as you wait for the mercy of our Lord. In other words, keep yourself, manatili kayo sa pag-ibig ng Panginoon habang naghihintay tayo sa Kanyang pagdating. So abide in His love today and you'll stand confident before Him tomorrow. Number 3, we must stand firm in the faith to stand confidently and to stand, in Jesus' name. We must stand firm in the faith to stand confidently before the Lord. Therefore, pray and never give up. Pastor, bakit napunta tayo sa prayer? Kanina, abide. No, abide in Him. Live in God's love. Ngayon, biglang pray, Pastor, and never give up. Makinig muna po kayo sa Luke 18:1-8. One day, Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. So to pray always and never give up, it is also an option. No, it is a commandment. Dagdag po sa commandment. Ang dami palang utos, Pastor. No. Pero lahat po niyan, ang lahat ng utos ng Diyos, nakasama rin lang yan sa isa. Ano po yon? Love. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, walang bagay na hindi mo magagawa. Dahil yun po ang nagagawa ng pag-ibig. Ang pag-ibig po ay nakakagawa ng milagro. Kung paano nakapag-milagro si Pastor Jun. Nanakyat na yung buko. I don't fear God and care about people. But this woman is driving me crazy. Sabi po ng judge, kinukulitan niya ako, I am going to see that she gets justice. But bibigay niya yung justice? Kasi karapat dapat lang bigyan ng hustisya yung babae, hindi siya mangungulit kundi niya alam yung karapatan niya. Alam niya na, so, sabi po niya, ibibigay ko kanya yung justice na hinihingi niya because she is wearing me out with her constant request. Napapagod na ako sa kanya. And then sabi ng Lord, then the Lord said, learn a lesson. Hindi niya sinabing, tingnan nyo, ganyan din ang Diyos. No. Hindi po ginawa pong parable po ni Lord ito para i-describe kung ano ang Diyos. Dinidescribe ng Diyos kung yung masamang judge, kaya niyang magbigay ng hustisya, ng mabuti dun sa balo, dahil makulit siya, di lalo ang Diyos. Kaya sabi niya, learn a lesson from this unjust judge. Even he rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? No, will He keep them putting up? So don't you think hindi ba ibibigay ng Lord yung hustisya? Alam niyo po, nakakapagtaka dito, bakit hustisya ang ginamit ng Lord? Tayo po dapat humingi tayo ng hustisya sa Lord. Hindi ka na dapat pinaparusahan ng diablo. Hindi ka na dapat binibigyan ng problema, ng karamdaman ng diablo. Bakit? Binayaran na ng Lord. Kaya pag nagpe-pray tayo, sinasabi natin, Lord, hindi makatarungan ang ginagawa ng diablo sa akin.
No, hindi makatarungan, Lord, tulungan mo po ako na matalo ko tong diablong ito. Bigyan mo ko ng hustisya, Panginoon. Walang karapatan ng diablo na bigyan kanya ng depression, no? Bigyan kanya po ng sakit ng ulo, sakit ng katawan. Walang karapatan ng diablo na sabihin niya sa'yo pupunta ka ng impyerno dahil yung justice ay bayad na. No, na-justify na tayo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, justice, hindi po bakit hindi example ng Lord dito, bigyan mo ko ng pagkain, pera? No, hindi siya, kasi po inano ng Lord dito, tayo pag nag-pray kay Lord, pupunta tayo sa courts of heaven. No, ang ating attorney, ang Panginoon. Nasasabihin na, Lord, kaya nga, whatever you ask in my name, my Father will give you. Yung attorney natin, ang Panginoon po. Pag ginamit natin ang kanyang pangalan, ibibigay niya. So, anyway, ang pinakanuho dito, I tell you, sabi po dito, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man, kapag dumating ako, Son of Man, title na ginagamit ng Panginoon sa kanyang sarili. But when the Son of Man returns, si Jesus, how many will He find on the earth who have faith? Faith? Bakit napunta yung topic dito, Lord, na faith? Di ba ang topic ni Lord? Anong topic ni Lord dito? Pray and never give up. Pero bakit faith? Because ito nga po sabi ko sa inyo, to stand firm, no, confidently before the Lord na may faith tayo, madat ng kanyang nagpe-pray. Kapag nagpe-pray ka, ibig sabihin meron pananampalataya. Meron ka talagang pananampalataya. Kapag hindi ka nagpe-pray, kapatid, maaring hindi ka talaga naniniwala o nananampalataya. Nais ng Lord that na niya po tayo punong-puno ng pananampalataya. Kaya nga maraming nakasulat po dyan sa Bible, 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Sa ibang Old English, pray without ceasing. Noon po, kala ko sisig ito eh. No? Mag-pray ka kahit walang sisig. Nandiyan tuyuya mo. Ephesians 6:18, and pray in the Spirit, pray in tongues, so pray in the Spirit on all occasions. Ano man ang okasyon, ano man ang sitwasyon, with all kinds of prayer of petition, no, prayer of thanksgiving, ano mang prayer, and request, sabi po ng Lord dyan, ano mang klaseng prayer or request, with this mind be alert, always keep on praying for all the Lord's people. Lagi tayong mag-pray. Another, Colossians 4:2, continue steadfastly in prayer. Manatili kayo, magpatuloy kayo na talagang marubdob kayong manalangin, being watchful in it with thanksgiving. So persistent prayer is the ultimate expression of reliant, trusting faith, the kind that refuses to let go of God. Bakit gusto mo mag-pray? Remember this. Anyway po, hindi ko po kukumpleto yung lahat. Kasi po, this month of June, kung di pa darating ang Lord, next week ang ating topic is about prayer. Para patuloy tayong maging masipag sa prayer. Napaka-powerful po ng prayer at i-discuss po natin yan sa June. Well, anyway, dito po, kapag gustong-gusto mong mag-pray, parang ayaw mo nang matapos. Kasi kaya ka nainip kung minsan, ikaw lang ang dumadada. Lord, pengin ito, pengin yan, pengin ito, Lord, pengin. Kaya nga si Lord, yung pengin noon, pengin ito, pengin noon, pengin. Kaya si Lord, hindi na siya Panginoon, pengin noon. Sa kakaano mo. Kaya nga po, ang pagpe-pray po, minsan po, magbasa ka ng Bible, that's a form of prayer. Nakikinig ka sa Kanya. Or be still, manahimik ka lang, and maghintay ka na mag-uusap ang Holy Spirit sa iyo. Kung wala ka nang gustong sabihin, ang Lord, marami siyang gustong sabihin. Kasi pag wala ka nang gustong sabihin, Lord, in Jesus' name, amen, tama na. That is not two-way communication. That is not a good relationship sa Lord, na ikaw lang nagsasalita. Gusto mo ba na yung asawa mo or yung kaibigan mo, salita na siyang salita sa iyo, tapos nung ikaw na magsasalita, sige, babay na, kanya. Kabastos sana na yung kaya ngayon. Sa susunod, anong gagawin mo? Habang nagsasalita siya, sige, babay na, kamo rin sa kanya, di ba? Ang Lord, pag nag-pray ka, Lord, in Jesus' name, ito pong prayer ko, amen. Makinig ka sa Kanya. Magbagsak ka ng salita, makinig sa Holy Spirit. Amen. Kaya nga po, bakit pray and never give up ang kailangan po natin? Because in the last days, ang sabi po ng Lord, Matthew 26:41, bago po siya huliin dito, natutulog ang kanyang mga disciple. May problema. May isang hindi magandang bagay na mangyayari, kaya pinagpe-pray siya.
So watch and pray so that you will not fall into temptation, sabi po niya sa kanila. The reason why gusto tayong mag-pray ng Lord, para hindi tayo mahulog sa kasalanan, hindi tayo mabitag ng dyablo. The spirit is willing, but the flesh is weak. Luke 21:36, keep alert at all times and pray that you might be strong enough to escape this coming horrors. Pertaining to, ano po yung this coming horror to? Yung last days, end times. Na mapagtagumpayan nyo ang last days, ang mga end times. And sabi dyan, and stand before the Son of Man. Ayan po, ang sinasabi ng Lord, para makatayo kayo before me, lagi kayong mag-pray. Ano ibig sabihin dyan? Lagi kayong humingi? Hindi po. Yung paghingi sa Lord, it is only one kind of many prayers and petition. Isang klaseng prayer lang yon. At marami sa atin, isang klaseng prayer lang alam natin. Lord, pengi nito, pengi noon. Kaya hindi na siya Panginoon, pengi noon na siya. Ang prayer po, marami siya. Ang prayer po, fellowship po siya, nakikipagniig. Kung lagi kayong nakikipag-fellowship sa akin, nagpe-pray kayo sa akin, nakikipag-fellowship sa akin, you can able to stand before me confidently dahil meron akong good relationship with you. Because you always pray and never give up. Hindi kayo tumigil makipag-fellowship, makipagniig, makipag-usap sa akin. In Jesus' name. Praise the Lord. So prayer keeps your faith awake. Totoo po ito. Kapag more prayer, mas gising ang iyong pananampalataya. Quit praying and you'll start drifting. Kapag ikaw ay hindi na nagpe-pray, mapapalayo ka na. Nagdi-drift away ka na sa Panginoon. So mag-review po tayo to stand confidently before the Lord. Abide in Him. Live in God's love. Pray and never give up. Remember, standing confidently in the Lord is not a future event, but it is a present reality na binibuild up po natin, yung confidence natin sa Lord. So abiding in Him, resting in His love, and praying without giving up or without ceasing is what makes faith firm and unshakable before the Lord. Kapag ginawa niyo po ito, talagang blessed ka na with prosperity and abundance of peace and joy. Amen. Are you blessed? Palakpakan po ang Lord.